Magandang gabi mga kaibigan. O baka ito na ang huling gabing tatahimik ang inyong isipan. Ako si Mang Hector, alam niyo ba ang tradisyon ng pagpag? Ang hindi pag-uwi ng diretso galing sa burol upang hindi sumunod ang kaluluwa ng namatay? Sabi nila, sapat na ang dumaan sa convenience store o kumain sa tabi-tabi. Pero paano kung ang sumunod sa iyo ay hindi pala kaluluwa ng pumanaw? Paano kung ang pagpag na ginawa mo ang siyang nagbukas ng pinto para sa isang bagay na kanina pa naghihintay ng pagkakataong makapasok sa mundo natin? Maupo ka ng maayos, huwag mong titingnan ang anino mo sa pader. Dahil baka sa pagtatapos ng kwentong ito, mapansin mong dalawa na sila. Makinig ka dahil ang sumpa ay nagsisimula sa isang simpleng paglingon. Galing sa burol ng isang malayong kamag-anak si Aris. Alas 12 na ng gabi at kahit pagod sinunod niya ang payo ng kanyang lola. Magpagpag ka muna, Aris. Huwag kang uuwi ng diretsyo. Huminto siya sa isang maliit at madilim na karinderya sa tabi ng highway. Ang tanging pagkain na natitira ay isang mangkok ng mami na tila kumukulo kahit walang apoy. Habang kumakain, napansin ni Aris ang isang lalaki sa kabilang lamesa. Nakayuko ito at ang buhok ay mahaba at basa na tila galing lang sa isang baha. Nang matapos kumain, umuwi na si Aris. Pero sa loob ng kanyang kotse, napansin niyang ang kanyang rearview mirror ay laging nagpapakita ng isang figura sa gitna ng kalsada. Ang lalaki sa karinderya. Sa bawat kurap niya lumalapit ang lalaki. Nang makarating siya sa kanyang kondo, mabilis siyang pumasok sa elevator. Sa refleksyon ng bakal na pinto, nakita ni Aris ang kanyang sarili, pero ang kanyang anino ay hindi nakatayo. Ito ay nakaluhod at tila may sinusulat sa sahig gamit ang mahahabang kuko. Sa loob ng kanyang unit, nagsimulang magbago ang paligid. Ang amoy ng mga bulaklak sa burol ay tila dumikit sa kanyang mga dingding. Binuksan niya ang gripo para maghilamos, pero sa halip na tubig ang lumabas ay malapot na buhok na may kasamang mga piraso ng kabaong. Doon niya narinig ang isang boses mula sa ilalim ng kanyang kama. Salamat sa pagpag-Aris. Ngayon ako naman ang uuwi sa iyo. Hindi makagalaw si Aris nang makita niyang ang kanyang sariling anino ay dahan-dahang tumatayo at humihiwalay sa kanyang mga paa. Ang anino ay naging kasing tigas ng bato at nagsimulang gayahin ang kanyang bawat galaw. Pero may isang segundo ng delay. Kung itataas ni Aris ang kanyang kamay, itataas din ito ng anino pagkaraan ng isang segundo. Ngunit ang anino ay may hawak na kutsilyo. Napagtanto ni Aris na ang karinderyang hinintuan niya ay hindi pala bahagi ng totoong mundo. Ito ay isang bitag para sa mga nagpapagpag. Ang bawat subo niya ng mami ay isang kontrata. Ang anino niya ngayon ay hindi na sa kanya. Ito ay isang manggagaya na naghihintay lang na maging perpekto ang kopya nito sa kanyang mukha bago siya tuluyang palitan. Habang nakatingin sa salamin, nakita ni Aris na ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging itim na tinta. At ang kanyang boses ay nagiging tunog ng static sa radyo. Ako na si Aris, bulong ng anino. At sa isang iglap, ang totoong Aris ay naging isang itim na guhit na lamang sa pader. Habang ang anino ay dahan-dahang lumabas ng pinto, handa nang bumisita sa susunod na burol.